Ayoko mamatay! Ayoko pa! Huwag kayong lalapit! Bata pa ako! Hangin! Shatia! Shauchet! Maway! Iligtas mo ko! Ilayo mo ako dito! Huminahon ka! Paano ko yung magagawa? Ang bayan, ang lahat ng nilalang na may maitim na budi ay maaakit na pumunta rito at manatili. Hindi ko alam kung malinis o marumi ang puso mo. Pero may ginawa ka. At ito ang kabayaran. Hindi. Maaari kaya... Hindi. Ayoko mamatay. Ayoko pang mamatay. Dumaan ka kung ayaw mong mamatay. Kung gusto kong umiyak, iyak ako. Hindi ako katulad mo na bato ang puso at walang pakiramdam. Hayaan mo na siya. Hangip! Sundan mo siya. Bagay silang dalawa. Isang baliw at isang bato. Panginoon, ano isusulat mo? Ang panaginip ko. Isa yung napakalungkot na kwento. Hindi pa gaanong buo. Pero dapat kong isulat. Hindi ka matinag at walang pakiramdam. Hindi mo pinakikita ang tunay mong damdamin. Kung hindi ka nakakaramdam ng lungkot at kaligayahan, anong klaseng tao ka? Bakit ako ganito? Anong klaseng tao ako? Bakit mukha ka masaya? Ikaw, bakit mukha ka malungkot? Masaya ka kahit umuulan? Hindi ulan at kinasasaya ko. Bakit ka nga masaya? Masaya ako dahil narito ka para ayusin ang aking mga problema. At hayaan ako mamuhay ng tahimik sa loob mo. Pero kahit magbalik tayo sa pagiging normal, mananatili pa rin tayong takot umibig at masaktan. Katulad mo, walang pakiramdam. Normal ka pa rin sa mata ng ibang tao. Malungkot ka talaga. Oo, pero hindi ko alam kung ano ang tunay na kaligayahan. Nasaan ka? Magpakita ka! Bumalik ka! Paumanhin. Nagsasanay ka ba ng bugtong? Hangip! Mahirap isipin na magagawa ni Tinsam na likhain yan. Galit ako kay Tinsam. Nagdurusa ako ngayon dahil sa kanya. Bakit hindi mo natin subukan? Ibig ko sabihin, ba't hindi natin mahalin ang isa't isa? Tumigil ka! Makinig ka sa akin! Pag-ibig lang ang makagagamot sa'yo! Pero, hindi ganun kadali sa atin. Ang magkaibigan. Nalimutan mo na ba? Na wala akong damdamin? Sa oras na ito, wala tayong ibang magagawa kundi ang magdasal. Gusto kong subukan kahit minsan lang. Kaysa mabigo ng walang laban.
Gusto mo bang gamitin ko ang bugtong laban kay Gonchong para makalis dito? Ang gusto ko, magmahalan tayo. Hindi ka lamang gagaling. Maaari pa tayong lumigaya habang buhay. Sige. Subukan natin. Ngayon? Pero paano naman? Shatya! Diyan ka lang! Pabayaan mo ako! Kwento itong na Moksha at Gonchong. Shatya! Ano bang kaugnayan natin? Bakit alam ko ang lahat ng bagay tungkol sa'yo? Kahit sa panaginip ko, nakikita kita. Kumusta ka? 2 araw na akong walang tulog. Ikaw? Bukas ang gabi, ikukulong ko na ang aking sarili. Gagawin ko ng espada. Ang paggamit sa metal ng 6 na elemento ay katuparan ng pangarap ng isang panday. Hindi rin ako makakatulog. Anong problema? Nag-aalala ako. Hindi ako bihasa sa paggamit ng ganong metal. Ikaw sanang makaputo sa espada ng katarungan. Tamang sinabi sa akin ni Tinsam. Ako dapat ang nagpapasya dito. Pero nanahimik ako, kaya marami nasasaktan. Gonchong, ipangako mo na ikaw ang mananalo. Mokshe, nangangako ako sa'yo. Gagawin ko ang lahat para likhain ang espadang magpapaligaya sa'yo. Ako ang pinakamahusay na panday. Pero anong halaga ng titulong yun? Kung hindi naman ako mahal ng mahal ko. Bakit nakuha ni Gonchong ang metal ng 6 na elemento at hindi ako? Bakit? Ang malas ko! Anong problema? Bakit ganito ang nangyayari sa akin? Hindi. Nangako ako kay Moksha na hindi ko ito gagamitin. Hindi dapat. Gusto mo bang matupad ang kahilingan mo? Tanggapin mo ako. Gamitin mo ako. Lumuhod ka sa harap ko. Sambahin mo ako. At magkakatotoo ang pangarap mo. Pero nangako ako kay Moksha. Makinig ka. Mahal mo siya, hindi ba? Kung gusto mo siyang makuha, gamitin mo ako sa kalaban mo. Sambahin mo ako at magwawagi ka. Narito ako, mahal kong mga ninuno. Kailangan kong inyong gabay at ang inyong pagpapala upang malikha ko ang pinakamatalim na espada sa buong mundo.
ako ang gagamitin mo para putulin ang espada ng katarungan. Ako ang hahadlang sa inyo ni Mokshe. Patawad, Gonchong. Ginawa ko ito para kay Mokshe. Gonchong! Halika na! Kakausapin kita! May 1 taon na nung magkulong ka dyan. Ilang araw ka nang hindi kumakain o umiinom man lang. Gonchong, ano ka ba? Buksan mo ang pintuan! Mokshe, tapos ko na. Mokshe, ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko, pati puso ko, dito sa espada, para lumigaya ka. Natapos ko na. Pero bakit mukha kang malungkot? Sige, puputulin ko na ang espada, para sumaya ka. Saan ka pupunta? Papatunayan ko sa iyong ako ang mananalo. Gonchong! Anong kulang sa espadang ito? Anong kulang? Ano ang hindi ko inilagay? Hindi ko maintindihan. Mokshe! Mokshe, patawad. Inubos ko ng panahon ko sa paglikha ng espada. Para lang mapaligaya ka. Kaya lang hindi ko ito nagawa ng tama. Mabibigo ako. Naputulin ang espada ng katarungan. Ginawa ko na ang lahat. Hindi ko maintindihan. Ang espada. Ano ba kulang? Hindi yan gawa ng metal. Ang jablong mineral. Gonchong! Bakit mo ginamit ang jablong mineral? Kailangan kong mabuo ang espada. Kalimutan mo na yan! Tapos na ang espada ni Yadjig! Hindi mo na siya mapipigilan pa! Ako ang puputol sa espada ng katarungan. Pero hindi pa tapos ang aking espada. Walang karapatan si Yadjig. Ako ang pinakamahusay na banday! Magbabagi ako. Ako ang magtatagumpay! Gonchong! Mananalo ako! Mananalo ako! Tumigil ka na! Mokshe, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Alam ko na ngayon ang kulang sa espada ko. Kailangan ng metal ang aking dugo.
Moxie! Bakit ka umiiyak? Anong nangyari? Wala na si Gonchong. Tumalon siya sa horno. Tana. Moxie, ang bayan ng walang luha ay lugar ng kaligayahan. Ngumiti ka. Nagtagumpay ako. Totoo. Lumuhod ang mga ikakasal! Gonchong yun! Gonchong! Buhay pa! Buhay pa siya! Halimaw! Halimaw na siya! Saklolo! Lolo! Mokshe, tutuparin ko na ang pangako ko. Halika na. Puputulin ko na ang espada. Gonchong, Patay na si Gonchong. Naglaho pati na ang abo niya. Hindi siya si Gonchong. Palayasin niyo siya! Bawal umiyak. Sa bayan ng walang luha. Mamamatay ang umiiyak! Gonchong! Gonchong! Dito ka lang. Buhay si Gonchong! Hayaan mo ako kausapin si Gonchong! Kung si Gonchong man yun, hindi na sa tao. Isa na siyang halimaw. Isang kampo ng demonyo. Kung totoong halimaw na siya, kailangan ko siyang patayin. Hindi ko dapat pabayaan ang mahal ko. Gonchong, bakit bumalik ka pa para agawin ang asawa ko? Magbabayad ka sa akin. Bakit ka nagkaganyan? Nakalimutan mo na bang nangako ka na hindi gagamitin ang diablong mineral? Naging halimaw ka dahil sa ginawa mo. Anong sinabi mo? Hindi ko yung ginamit. Paano to nangyari? Paano ako naging halimaw? Mokshe, bakit ka umiiyak? Umiiyak ako dahil mahal kita. Lumuluha ako dahil halimaw ka na. Kailangan matahimik ka na. Patawad. Patawarin mo ako. Mahal kita. Pero hindi kita dapat mabuhay sa kasamaan. Nagsakripisyo ako ng dahil sa'yo. Pinatunayan kong mahal kita. Gusto kitang maging masaya. Hindi ko kailangan ng iyong luha.
Bakit mo ipinalit ang metal ng elemento sa jablong mineral? Moxie, ginawa ko yun dahil mahal kita. Hindi ito maaari! Hindi ko naiintindihan! Hindi ito dapat nangyari! Hindi dapat! Sam, buti narito ka! Bakit, Moxie? Ano ba ang nangyayari? Bakit, Moxie? Bakit ginamit niya ang jablong mineral? Hindi niya ba alam na isinumpa niyang sarili niya ng 7 habang buhay? Gamitin mo ang aking espada para matapos na ang pagdurusa namin. Shotzi, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ko alam. Nanaginip ako. Parang totoo ang lahat. Naramdaman ko ang lahat ng naramdaman ni Gonchong. Ang kalungkutan niya at bighati. Xiaojet, sino ako? Sabihin mo sa akin. Huwag ka magsinungaling. Parang ako at si Gonchong ay iisa lang. Kung ikaw si Gonchong dati, isa ka sa sawi magkasintahan. Sino naman si Ling? Xiaojet, sumagot ka! Anong nakita mo sa lanaw? Ano ang tadhana namin ni Xiaoshen? Shatia, maaaring isa ka sa sawing magkasintahan. Parehong nasa lanaw ang katawan ninyo ni Xiao Chen. Napansin ko rin na magkatulad ang mga kristal na nasa dibdib ninyo. Kaya, naisip ko na kayo ang sawing magkasintahan. Hindi mo yun ipinagtapat sa akin. Dahil ayaw mo akong masaktan. Xiaochet! Pakiusap, huwag kang iiyak! Wala pang katiyakan! Buti pa, tanungin natin si Tinsam. Shatia, alamin muna natin ang buong katotohanan bago tayo gumawa ng hakbang. Sino ka? Pinsang Tinsam. Moxie? Hindi. Hindi maaari. Ikaw si Xiao Chen, ang reinkarnasyon niya. Dinala ka ba rito ng kaluluwa ni Moxie? Ginamit ni Gonchong ang jablong mineral para makalikha ng makapangyarihang espada. Ngayon, sinaniban siya ng jablo at isa ng halimaw. Kahit ikaw, wala nang magagawa. Wala ka na bang naaalala sa nakaraan mo? Sabihin mo, bakit hindi ginamit ni Gonchong ang metal? Dahil ang metal ay lumikha ng panibagong trahedya. Kasalanan ko. Huwag kang mag-alala. Magagapi ko rin ang halimaw. Ginamit ko ang jablong mineral para lumikha ng isang espadang patapat sa kanya. Tulungan mo akong tapusin. Tinsam, may kakayanan ka. Wakasan mo ang sumpa. Ngayon na ang panahon para tuparin ang pangako. Gamitin mo ang espada sa pagpatay mo sa amin ni Gonchong. Palayain mo kami sa sumpa. Hindi ikaw si Moxie. Ikaw si Xiao Chen.
Hindi mamamatay si Gonchong kahit na mabuo ang espada. Utang na loob, Tinsam. Mangako ka. Gamitin mo ang espada ko para matapos na ang aming pagdurusa. Utang na loob, Kinsam. Mangako ka. Gamitin mo ang espada ko para matapos na ang aming pagdurusa. Oo na! Pangako! Maraming salamat, Pinsan. Moxe, patawad. Hindi ko tinupad ang aking pangako. Totoo bang ako si Mokshe sa nakaraang buhay? O panaginip lang ang lahat? Nanaginip rin ako. Shatya, bakit narito ka? At ano ang tungkol sa panaginip mo? Sa panaginip ko, ako si Gonchong. Pero imposible yung mangyari. Sina Gonchong at Mokshe sa 7 habang buhay ang sawing magkasintahan. Kung ako nun si Mokshe, si Lin dapat si Gonchong. Ito ang sikretong itinatago ng Reyna sa Lanao. Maaaring mortal si Shatya at siya ang sawing lalaki. Hindi maaari. Tinsam, kailangan ko nang umalis dito. Hahanapin ko pa si Ling. Tulungan mo akong makaalis. Pero paano kung si Shatya nga ang sawing lalaki? Makinig ka, Xiao Chen. Ito ang kapalaran mo. Wala akong pakialam. Hindi ako dapat nandito. Kailangan kong makaalis dito. Hahanapin ko si Ling. Siya lang ang tangi kong iniibig. At wala na akong pakialam ngayon sa sawi magkasintahan. Basta ang alam ko, mahal ko si Ling. Siya lang, wala nang iba. Ha? Kahanga-hanga naman ang katapangan niya. Hindi siya takot mamuhi at magmahal. Pareho kaming dalawa. Teka nga. Baka madala sila ng emosyon at biglang mag-iyakan. Sandali! Huwag kayong magpapadala sa inyong emosyon! Huminahon kayong lahat! Huwag kayong iyak! Baka mamatay tayo! Ang ibig sabihin nito, parehong narito ang mga pinili at ang sawing magkasintahan. Posible kaya si Mokshe ang nagdala sa kanila? Bakit ganito? Nanggaling na ako dito kanina. Ano ba nangyayari? Gusto ko nang umalis. Kailangan ko na makita si Ling. Pabayaan niyo akong makaalis! Xiao Chen, huminahon ka. May mga bagay pang dapat nating tapusin. Ganun na lang ba yon, Shatya, ha? Xiao Chen, alam kong kwento mo. At hinahangaan kita. Hindi ka takot na magmahal at mamuhi. Alam ko rin ang hirap na iyong pinagdaanan. Para lang makasama ang iyong minamahal. Huwag kang mag-alala. Alam kong meron pang ibang paraan. May ibang paraan pa ba? Parang wala. Kung hindi nga kaming dalawang sawing magkasintahan, walang pipigil sa pagmamahalan namin. Hanggat hindi umiibig sa'yo si Shatya, at hanggat hindi naman niya tinututulan na pagmamahalin niyo ni Ling, walang magiging problema. Malaki ang pag-asang liligaya kayo habang buhay. Sige na, sabihin mo na sa kanya na hindi mo siya minahal. Ano ba? Isang tunay na kapatid ang turing sa inyo ni Xiao Chen. Isang kapamilya. Hanggang dun lang. Alam mo naman ang tungkol dun, hindi ba? Pwede bang tumigil ka na? Bakit mo ako pinipigilan? Totoong lahat yon. Wala namang mali sa sinabi ko. Hindi niyo ba naiintindihan? Anak ako ng isang mayaman at makapangyarihang tao. At isang
matapang na general ang aking kapatid. Hindi. Ayokong umiyak. Ayokong mamatay. Gusto ko na umalis dito. Wala na makakaalis pa sa inyo dito. Naiintindihan ko na ang gustong mangyari ni Mokshe. Dahil dito nagsimula ang kapalaran ng sawing magkasintahan. Dapat dito rin yung magtapos. At sang-ayon ako kay Mokshe. Dapat malayo kayo sa ibang tao. Yun ang pinakamabuting paraan. Wala na kayong magagawa. At magwawakas ngayon ang lahat sa lugar na ito. Hindi. Kailangan ko mahanap si Ling. Kapag pinilit mo na makasama si Ling, mapapahamak siya. Mahirap salungatin kung ano ang nakatakda. Huwag nating maliitin ang kayang gawin na sumpa. Napagpasyahan na ang kapalaran nyo. At ikaw, anong dahilan at narito ka? Minsan ako naging bahagi ng bayang ito. Kung hindi dahil sa'yo, wala sanang bayan ng walang luha. Mahirap talagang ipaliwanag ang pag-ibig. Kapag dumating na, hindi mo may kakaila ito. Pero kapag hinangad mo, wala rin naman mangyayari. Napili man akong umibig ng 7 habang buhay. Yun pa rin ang aking kapalaran. Ang huling pag-ibig ng 7 habang buhay ay ganito magwawakas. At sa tinsam pa. Alam ko na hindi niya ito ginusto mangyari. Ang hindi sinadyang pagkakamali, ang mas nakakatakot. Hindi sinadya. Kung totoo ngang hindi ito nakatakdang mangyari, naiintindihan ko na ang ibig sabihin ni Tinsam. Anong nalalaman mo? Nagawa nga kayang palayain ni Tinsam ang kanyang sarili sa naramdaman niyang pag-ibig. Para kay Gonchong. Nalulungkot ako para sa kanya. Sandali, Tinsam. Naalala mo ba ang pangako mo kay Mokshe? Oo naman. Tapusin mo na ang paghihirap namin. At gamitin mo ang espadang ito. Pakiusap, Tinsam. Gamitin mo ang espada. At patayin mo kaming dalawa ni Gonchong. Nangako kung papatayin ko si Gonchong gamit ang espada. Pero, Alam kong ginawa mo ang lahat. Pero, nariyan pa rin ang pag-ibig mo kay Gonchong. mali ka. Wala akong nararamdaman para sa kanya. Huwag kang magkaila. Alam kong mahal mo siya. Tinsam, maaari ko bang hiramin ang espada kapag tapos na? Saan mo gagamitin? Sisirain ko ang espada ng katarungan. Siyempre naman. Nagkaroon ako ng pagkakataong patayin si Gonchong. Alam ko na. Nagkaroon ka noon ng pagkakataong patayin si Gonchong. Pero hindi mo naman siya nagawang patayin. Dahil doon lumakas ang kapangyarihan niya. At ngayon, imposible mo na siyang puksain. Kaya ipinasa mo ang buong responsibilidad kay Hangyip pati na ang bugtong. Tama ba ako? Ikaw palang may kasalanan. Dahil ikaw ang lumikha sa lugar na ito. At ikaw ang nagdala dito sa aming lahat. Sandali, huwag mo siyang sisihin. At bakit naman hindi? Dahil hindi rin niya alam ang maging resulta. Kalokohan. Paano hindi niya malalaman?
Kung kinalimutan niya na sana si Gonchong, hindi na aabot sa ganito ang lahat. Ang may bigat kalimutan, ang isang minamahal, ay hindi isang desisyon. Minsan gumagawa tayo ng mga bagay para wag tayong iwanan ng mga taong mahalaga sa atin. Ang totoo, bulagang pag-ibig. Hindi mo ba alam? Marahil sa kanyang pananaw, tama lang ang ginawa niya. Pero para sa amin, isa yung malaking pagkakamali. Kaya nga ginawa ni Tinsam ang bugtong para naman makabawi siya sa naging pagkakamali niya. Hindi ako nagkamali sa'yo, Mowai. Malawak na ang iyong pag-iisip at busilak din ang iyong kalooban. Pero wag mo na akong ipagtanggol. Isa na namang pagkakamali. Ang nagawa ko nang likhain ko ang bugtong. Napakamakasarili ko sa ginawa kong yun. Mabutit inamin mo. Mahirap intindihin ng tao. Para protektahan ang sarili. Kinakalimutan ng ibang alaala. Buhat sa nakaraan. Gusto ko magpasalamat. Dahil sa inyo, mahahanap ko na ang aking nakaraan. Dahil imposibleng magkaroon ng katuparan ang pag-ibig namin ni Gonchong. Hindi ko napigilan ang sarili kong gumawa ng orasyon. Doon nag-umpisa ang pag-ibig ng 7 habang buhay. Kapalit ng bigong pag-ibig namin. Tinsam, hindi pag-aari ni Gonchong ang bayang ito. Ito ay sa'yo. Tama ka. Aking ang bayang ito. Kung ganun, may tuturo mo sa amin ang daan palabas. Pero sumang-ayon ako kay Mokshe. Makakabuti ito sa mundo. Kaya dapat lang na matapos ang lahat dito. Kalokohan! Ikaw ang may kasalanan! Bakit kami ang magbabayad? Teka, Tinsam. Baka naman may iba pang paraan kung paano kami makakalaya sa sumpa ng aming kapalaran. Ikaw, may tiwala ka bang matatakasan mo ang kapalaran mo? Wala akong ibang iniisip kundi si Ling. Hindi ko natupad ang pangako ko kay Mokshe dahil nabigo akong patayin si Gonchong. Sa pagkakataong ito, ayokong biguin siyang muli. At ayoko na rin magkamali. Sandali lang. Saan ka pupunta? Tutuparin ko ang pangako ko. Anong binabalak niya? Hindi ko alam. Pero, may kutob ako na ito ang huling pagkakataon na makakausap ko siya. Patawarin mo ako, Mokshe. Alam kong puno ng trahedya ang hatid ng pag-ibig ng 7 habang buhay o ng sawing magkasintahan. At mas makabubuti para sa lahat kung magwawakas yun dito. Pero, gusto ko silang bigyan ng isa pang pagkakataon para sila mismo ang gumawa ng sarili nilang kapalaran. Alam kong wala akong karapatan na humingi sa iyo ng pabor dahil hindi ko tinupad ang pangako ko sa iyo. Inaamin ko naging makasarili ako. Kung hindi dahil sa akin, wala sana ang lugar na ito. At hindi magpapatuloy ang paghihirap ni Gonchong hanggang sa kasalukuyan. Hindi ko inaasahang mapapatawad mo ko. Pero sana bigyan mo silang lahat ng isa pang pagkakataon para mabuhay ng mapayapa. Hayaan mo silang makaalis sa bayang ito. Handa na akong pagbayaran ng naging pagkakamali ko. Pakiusap, pagbigyan mo sila. Salamat, Mokshe. Bakit lumilindol? Ano nangyari? Si Tinsam. Huwag kang umalis! Delikado! Tingnan niyo! Ito na siguro! Tama, ito na nga yun! Ito na ang daang palabas! Sa wakas, makikita ko na ulit ang kapatid ko! Mauna ka na.
Tayo na. Bilisan nyo. Ikaw si Gaudin? Pakiusap, huwag ka umiyak! Sinadya ko talagang papuntahin ang Alimaw dahil gusto kong mamatay tayong lahat! Tumigil ka! Napapalo ka na ba? Dahil sa ginawa mo, maaaring dumating ngayon din si Gonchong! Ilag! Ayokong patayin ang katauhan ko sa nakaraang buhay. Nagamit ang espada ni Yachik, pero kung hindi ikaw, kami ang mamamatay. Kumanda ka! Humanda ka sa akin! Ako ang nakatakda na tumapos sa buhay mo! Langit at lupa! Siyan sa mandaan! Shouchen! 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 Gonchong! Ayaw mong may makitang umiiyak, di ba? Tignan mo! Umiiyak ako! Bakit hindi mo ako patayin? Shouchen! 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 Shouchen, bakit? Bakit mo ginawa yon? Sinabi ko sa'yo noon, handa akong ibigay sa'yo ang aking buhay. Hindi. Gagaling ka. Huwag kang magsalita ng ganyan. Dadalhin kita kay Guro ngayon din. Gagamutin ka niya. Panginoon Satya, maligaya na akong mamatay sa mga bisig mo. Patawad. Kahit alam ko na nag-iisa sa puso mo si Shouchen. Lihim pa rin akong umiibig sa iyo. Shouchen! 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 Shouchen. Shouchen, nandito ako. Shouchen, makinig ka. Ang pag-ibig sa iyo ni Panginoon Satya ay katumbas ng pag-ibig ni Ling. Tama si Muway, ang umibig at lumimot sa isang minamahal. Ay hindi isang desisyon. Hanggat niniwala kang kayo ni Ling, ang sawing magkasintahan, kaya niyong talunin kahit anong sumpa. Hangad ko na pareho kayong lumigaya dahil kayo ang aking
Moway! Bakit ka pa sumunod? Langit at lupa! Siyan sa mandaan! Gonchum! Gonchum! Moway, buksan mo to! Ano ka ba? Hindi kita mapagbibigyan. Kung bubuksan mo ang pinto at gagamitin mo ang kapangyarihan mo, alam mo na, maaari mo ako mapatay. Kahit na hindi mo ako mahal, hindi ka rin dapat maging marahas sa akin. Bakit mo ito ginagawa? Kahit anong gawin mo, hindi kita mamahalin. Kaya hindi mo kailangang magsakripisyo. Lumabas ka na dyan! Kahit na hindi ka natutong umibig, alam ko na darating ang araw, may makikilala kang lalaking magpapaibig sa'yo. At sana, matutuhan mo rin kung paano ang magmahal at mamuhi. Kapag namatay ako, kasama kong maglalaho ang pag-ibig ng 7 habang buhay. At makakalaya ka na sa sampa ng iyong kapalaran. Anong pinagsasasabi mo? Lumabas ka dyan! At isa pa, nandyan si Luyen. Kapatid ko siya. Alam ko kung gaano kalaki ang pag-ibig niya sa'yo. Umalis ka na. Hanapin mo ang katuparan ng mga pangarap mo. Isinakripisyo ni Moway ang sarili niya. Naglaho na ang pag-ibig ng 7 habang buhay. Bakit hindi ako maiyak sa pagkawala niya? Bakit hindi ako nalulungkot? Xiao Chen, humihinga ako sa'yo ng pabor. Iyakan mo ang pagkamatay niya. Gonchong! Magbakita ka! Ayaw mo kaming umiyak, pero ikaw naman ang nagbibigay ng dahilan para umiyak kami. Napakasama mo! Kinamumuhian kita! Balak mo rin ba na manatili? Kung ganun, lumaban tayo hanggang sa huli.
Mokshe! Iyon, ang espada ni Mokshe. Pero ang puso ko ang nagpagalaw dito. Muling isinilang ang espadang yon at namatay rin kasama ni Gonchung. Magmula ngayon, maglalaho na ang kalungkutan ng paghihirap sa bayang ito. Pero, hindi ito ang lugar para sa inyo. Hindi kayo dapat naririto. Mayroong mahabang daang naghihintay sa inyo pauwi. 100 ang nilikha. Bunga ng pagsasakripisyo ni Xiaochet at Mowai. Sige na. Kung nakatakdang magkita kayong muli, mangyayari yun. Lisanin niyo na ang bayang ito at mamuhay ng masaya. Huwag niyong baliwalain ang ginawa nilang sakripisyo. Ipagpatuloy niyo ang buhay. Baunin niyo sa mga puso niyo ang magaganda niyong alaala sa kanila. Paano kung ikaw at ako nga ang sawing magkasintahan? Anong mangyayari? Tanging ang ina ni Ling ang makapagsasabi ng totoo. Kailangan ko siyang makausap. Ang lumaban sa akin mamamatay. Ah! Oh!